Palaisipan pa raw kasi magpasa hanggang ngayon mga kapatid dito kay Fred kung saan nga ba talaga nanggagaling yung hindi kagandahang amoy sa girlfriend niyang si Nadine. Sa tuwing nagkikita raw kasi silang dalawa ni Fred, sobrang tapang daw talaga nung amoy ng kanyang jowa. Sa kabila nga po niyan, hindi pa rin alam ni Fred kung papaano nga ba sasabihin yung problemang yan kay Nadine. Ang ikinakatakot lang daw kasi ni Fred, baka raw kapag may iba pang nakapansin na tao sa di kaaya-ayang ang amoy ng kanyang kasintahan, baka lalo naman nakakahiya. Pero yun nga, ano nga ba ang gagawin niya raw? Kaya kausapin na natin mula pa sa Parañaque, 27 years old, Fred, pare, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Fred, maraming salamat ha at buong lakas ng loob mo na itinawag dito yung problema mong yan. Gaano na kayo katagal mag-on nitong si Nadine? Almost magsi 6 months na po kami. Bali 5 months po. Magsi 6 months Oh, po kami dito. bag, bago-bago pa lang. Oo, okay. Ayan. At syempre, meron ba kayong trabaho naman? Po, meron po. Oo, si Nadine ba meron din trabaho? Meron din po. Yan ang tatanungin natin. Saan ba siya nagtatrabaho? Hindi kaya pagka nagkikita kayo, nanggagaling siya sa trabaho at doon nanggagaling yung sinasabi mong medyo hindi kagandahang amoy sa mga pagkikita ninyo. Dahil nagtatrabaho rin po. Ha? Dito sa... Sorry, pakiulit nga, Fred. Medyo lumabo yung linya mo ron. Nagtatrabaho po sa Pasay po, sa restaurant po. Si Nadine. Po. Baka nandun naman siya sa kusina kasi. Nagluluto ba? Hindi po. Parang all around po kasi sila dun eh. Siya po kasi team lead. Oo. Okay. So sige, eto ngang sinasabi mo na hindi kagandahang amoy, alam mo, para sa iba ha, kapag sa unang pagkikita pa lang may naamoy na, nanliligaw pa lang, medyo napapaatras na. Sa totoo lang. Okay, so baka nga talagang mahal mo itong si Nadine. Pero kailan ba nag-umpisa na meron kang kakaibang amoy na nalalanghap nga kapag kasama mo itong si Nadine? Nung ba nanliligaw ka, ganyan na siya? O nito na lang? Nung una po, nung naniligaw po ako, Mm. hindi ko po masyadong napapansin yan. Hindi ko po masyadong naamoy. Since ngayon po kasi madalas na po kaming magkasama, Mm. kumbaga doon ko na po napansin. Ano ba sa tingin mo to? Dahil ba sa kinakain niya? Doon ba sa pawis? Kumusta ba ang hygiene nitong si Nadine sa 5 months o almost 6 months ninyong pagsasama? Malinis naman ba siya sa katawan? Malinis naman po. Okay naman po siya. Siguro, ang ano po, parang minsan siguro nga po sa kinakain po. Mm. Or one time po, ako po yung naglaban ng damit niya. Tinignan ko po kung wala po. Nilaban po talaga ng maigi. Mm. Kaso nandun pa rin po talaga. So, hindi mo rin masisi yung damit. Minsan kasi sa damit no? May mga certain tela kasi ng damit. Kahit ako naman, Fred na-experience ko yan. Na kapag napawisan mo yung medyo makapal-kapal na damit, basta may ganun, hindi maganda yung nagiging amoy. Pero kung lahat na lang, nasubukan mo naman, maayos na yung damit, may amoy pa rin, pagkasuot niya, mukhang may problema nga. Na matindi. Pwede ka bang maging sa amin, yung particular pa ng bahagya? Ano ba yung naaamoy mo? Yung totohanan na. Ito ba yung tinatawag na amoy putok, amoy anghit, ganyan ba? Hindi naman po siya ganun. Hindi naman po siya talagang totally na mabaho po or what. Pero, unlike po kagaya po sa akin, yung pawis ko, wala naman po masyadong amoy talaga na umaalingasaw. Yung sa kanya po, na talagang mapapansin mong kakaiba po. Pero hindi po siya ganun or hindi po siya ganun na nanggagaling sa kilikili or what. Sa buong katawan. Sa buong katawan. Pagka pinapawisan na, doon na lumalabas yung hindi kagandahang amoy. Pero tinanong na nga rin natin, tinanong na rin kita, naliligo ba siya ng regular? O hindi naman yung ligong, ano tawag mo dyan, yung parang ligong pato lang, yung lumublob lang, tapos matagal din naman siya maligo, ganun ba?
Opo, matagal naman po. Yung normal na panliligo. Siguro mga 15 minutes ganun po. Oo. So, tama naman. Eh, yung mga gamit niya ba, hindi mo ba sinubukan? Sinubukan mo na bang palitan yung mga mag-suggest na mga mas malalakas ang amoy na sabon, shampoo, ganyan. Nasubukan mo na yun? Hindi naman. Hindi pa. One time, mga po na wag masyadong mag-spray ng pabango sa katawan niya. Baka kasakaling dun po kasi. Actually, alam mo, napapansin ko rin yan sa iba, no? Lalo na kapag ka pinapawisan kasi. Kapag ka pinawisan ka na, basa ng pawis yung damit mo, inispray mo ng pabango, maghahalo talaga yung amoy. Ganun ba yung, Opo. baka yun naman yung naging practice niya. Ha? Parang Imbis, sa ginagawa niya body spray po. nagkokontra. Lalong umaalingasaw yung yung amoy. Sige, pero ikaw ba, nasabi mo na dito kay Nadine na meron ngang hindi kagandahang amoy sa kanya? Hindi ko nga po alam kung paano ko po sasabihin. Ayan, syempre papaano naman kapag ka naglalambingan kayo? Kapag ka ba nasa, ano ba kayo, magkaakbay? Nag-aakbayan kayo? Opo. Nagyayakapan kayo? Opo. Hindi pa siya pinapawis. Pagka hindi pa siya pinapawisan, wala naman talagang amoy. Tama ba? Opo. Ha? Opo. Oo. Pagka lang po, for example, sumapit na yung hapon or gabi, tapos magkasama pa rin po kami. Doon na po siya minsan. Siyempre, napagpawisan na po. Tapos, kumbaga, umalis umaga. Oo. Kumusta ba ang kumusta naman ang timbang nitong si Nadine? Okay naman po. Yung medyo sabi lang po talaga ng konti. On the heavy side ba siya? Na pawisin din at sa dami ng ginagawa niya, talagang papawis ka kung papawis. Ganun ba siya? Opo, pawisin po siya. Kumbaga, kahit ako po, hindi po ako naiinitan. Wala lang po. Or for example, walang nakatapat na electric fan. Konting papawisan po talaga agad siya. Yun. Kumusta naman kasi yung mga sinusuot ding mga damit? Baka naman yung mga makakapal pa. Minsan po, ganun. Ngayon, but not necessarily makakapal yung damit. Kasi ganyan no? Kapag ka makapal ang damit mo, huwag ka na magtaka. Kapag ka maya-maya lang, papawisan ka na. Madidiskartihan mo naman na yan sa sarili mo nga lang dahil immune na nga si Nadine doon sa amoy niya, hindi niya yan mapapansin. Kaya nga nandun ka rin, Fred. Kaya ito naman, yung pagkakataon na kailangan sabihin mo sa kanya, okay, ng tapat at yung sikreto. Wag naman na habang bumabiyahe kayo may nakakarinig na iba. Syempre mapapahiya naman si Nadine, pero sikretuhin mo siya. Unti-untiin mo, kumustahin mo, gumagamit naman siya ng mga deodorant, ganyan. Gumagamit nun, ha? Sabi mo nga nagpapabango pa. Pero sabihin mo rin sa kanya na kapag ka pinapawisan nga, ito hindi lang para sa mga katulad ni Nadine, ha. Nagiging masangsang ho talaga ang amoy kapag ka pawis ka na, nag-spray ka pa ng pabango. Baka rin yung mga pabango niya kasing ginagamit, yung mga malalakas ang amoy, matatapang. Ganun ba? Opo. Ang alam ko po yung ginagamit niya po yung galing po sa tita niya na bansa, kaya medyo maamoy po talaga. Oo. Galing ba sa Saudi? Yes po ba? Ito ba yung mga parang counterpart para sa aming mga lalaki? Ako hindi. Dati gumagamit naman ako niyan. Yung Dracar. Yan yung mga ganyan. Malalakas na yan no? Ano pa ba yung mga pabango? No? Pero wag na nating isa-isa yun. Meron talaga yung mga malalakas. Pero yun nga, kung if it doesn't work for her, sabihin mo, medyo hindi nakaka-impress yung paggamit mo ng ganung pabango. Baka pwede ka mag-suggest. O kaya regaluhan mo, magva-Valentine's Day na. Sabi mo, baka pwedeng yung cologne lang muna. Wag na yung perfume talaga na oil-based yung gamitin. Alam mo, pwede yung ganyan Kung hindi mo masabi ng diretsahan, regaluhan mo. Ito na muna sana gamitin mo. Yung medyo light lang yung amoy. Meron ka bang kapatid na babae? Ako po? Oo. Meron po. Meron.
O, halimbawa, magtanong ka ron sa kapatid mong babae, ano bang maganda, medyo light lang yung amoy. Tingnan natin kung magbabago yung datingan din para dito naman kay Nadine. 'Di ba? Magpatulong ka. Pumili ng scent. Ano bang maayos-ayos na pabango? O may panregalo ka naman ba? Fred? Ano po? Oh, meron naman, kakayanin naman. Oh, hindi naman kailangan hindi naman kailangan na mamahalin. 'Di ba? Yung mga pabango. Pero para sa ikagaganda rin lalo ng pagsasama ninyo at para hindi ka nahihiya doon kay Nadine at sabi mo nga nahihiya ka rin baka may makaamoy na iba baka doon pa niya marinig. Pero mas maganda rin na kausapin mo siya. Na sabi mo medyo matapang talaga yung ginagamit mong pabango. Okay? Subukan natin yan. Medyo masangsang na yung datingan. No, para mas cute ka, para mas refreshing lang yung amoy, dito tayo medyo sa mas magaan-gaan lang na amoy. Okay? Ha? Fred? Oh. Opo. Ayan, kaya mo naman kausapin dyan si Nadine. Hindi naman siya matampuhin, hindi naman magagalitin. Hindi naman po. Pero Minsan po, ano no? po sa akin, pag nasa bahay po, sinasabi ko na po yan, na pag nasa bahay po, talaga ang hinahanap ko po agad sa kanya is electric fan. Kasi sabi ko, mag-electric fan ka kasi papawis na naman. Ginagano mo po siya minsan. Yes. Oo, pero yan, sundan mo na ng sundan mo na ng pagreregalo para mapalitan niya. Pero kapag hindi pa rin pagka hindi pa rin nagpalit yung amoy at medyo masangsang pa rin, ayan. Mainom ba ng tubig si girlfriend? Hindi po. Hindi rin. Pwede kasi yan, doon sa rin natin, yung kinakain, yung hindi dalas o yung dalas ng pag-inom natin, may kinalaman yan eh. Syempre may chemical reaction sa loob ng katawan natin. Hindi na ako magpapaka-technical, baka bumilib na kayo masyado para akong doktor dito. Pero ganun naman yan. Kapag properly hydrated yung tao, 'di ba? Yung pawis mo imbis na solid yung amoy, at least na-neutralize ng tubig yung lalabas na amoy. Ganun naman yan. Painumin mo rin ng tubig. Kaya nandito tayo mga partner para matulungan din yung ating mga karelasyon. Doon sa mga bagay na hindi nila nakikita at hindi nila naaamoy at hindi napapansin sa kanilang mga sarili rin. 'Di ba? Hindi tayo para manlait. Mas maganda yung pagsasabi natin ng matapat para sa kanila. Ayan, meron ba tayong caller? Meron? Ano bang yun? Sandali. Okay. Sige. Yun ha. 31 minutes makalipas alas 12 ng tanghali. Ikaw ba mayroon kang gustong sabihin dito kay Nadine sa ngayon? Siguro sa personal ko na lang sabihin, kaya pa nakakaya po yung natin. Ayan ito merong sinasabi lang yung iba nating mga kapatid na nakikinig, Sabi ni Al Gomez, baka naman baka meron daw diferensya sa ears? Ba nakapagdulot ba ng ng amoy sa katawan? O baka mahilig doon sa mga pagkain na garlicky. Ayan, ma-garlic, ma-onion, mga spicy foods. Kaya lumalabas yung amoy niya sa pawis. Mahilig ba siya sa ganun? Opo, lagi yung mga biryani po. Mahilig na po sa lubog na po saan pag shawarma, may mga sibuyas po. Sibuyas, mga onion, garlic, ganyan. So may amoy talaga 'yon. Pwede naman 'yan. Pero sabi ko nga sa iyo, 'di ba, i-encourage mo siya, inom ng tubig, mag-sipilyo pagkatapos para mas tagal, mas maayos yung pagsasama kapag ganyan kaysa naman yung yayakap ka sana kaso medyo minsan ba napipigilan ka sa pagyakap paglalambing sa kanya? Pagka minsan binibiro ko na po. Umuwi na to. Pawis mo. Oo nga. Ito, sabi naman ni Gil Enriquez, nako, try niya na magbanlaw ng tawas, tunawin sa tabo after ng shower. Dapat tuyuin ng maayos ang katawan bago magpalit ng damit na malinis.
Oh, may mga ganoon tayo, ha? Oh, nasan pa? Hmm. Sabi ni Vincent Garcia, minsan pagka hindi maganda ang pagkalaban ng damit, mangangamoy din po pagka pinagpawisan. Amoy kulob pagka hindi maganda yung pagkatuyo sa labada. O ako, minsan nangyayari to kapag tag-ulan eh. O yung hindi naaarawan, hindi maayos na naisampay yung damit. O maayos ba naman yung sampayan itong si girlfriend? Maayos naman. Maayos naman. Talagang yung mga practice niya rin ang medyo alanganin. O sige, hindi Alam ko po, Ano yon? Sorry. ang alam ko po minsan dinagayat po ng mama niya yung mga damit nila tapos siya po na sinasampay. Oo, kita mo may katulong pa palang may nakaalalay pa. O sige. O eto, kausapin natin si Mommy Edith ng Quezon City. O Mommy Edith, ano ba yung masasabi ninyo o reaction po ninyo dito sa ikinikwento sa atin ni Fred? Nahihiya po kasi siyang sabihin na may amoy ang kanyang jowa pero mahal niya naman daw. Alam mo, boy, yung tayong tao, may kani-kanyang amoy talaga. Kaya lang yung iba, sobrang tapang na talaga. Yung sarili, kasi una, sa kinakain. Pangalawa, maaaring ang kinakain niya tapos hindi siya mahilig uminom ng tubig. Alam na alam ko yan kasi dati kasi kung masahista sa sports club. Aha. Kaya lahat ng klase ng tao, alam ko. Oo. Kaya hindi mo rin mababago yan kasi minsan nanggagaling na ba sa loob ng katawan nila. Oo. Ayun. Oo. Pero hindi na ba talaga mababago 'yon kung magbabago rin naman ng gagawin itong si Nadine, Mami Edith? Kasi yun nga yung palalo na kung mahilig ka doon sa matatapang na example na lang yung mga Bombay. Oy, wag na tayo magbanggit ng ganyan. Siyempre, iba rin yung kultura kasi nila, Mami Edith. Iba rin yung kanilang mga nakasanayan na kinakain. Pero, yun nga, yung mga spicy food. Ganyan na. Yung mga lahi na lang na mahilig sa spicy food. Kaya nga, in example ko lang, nakalimutan lang gumamit ng Doon, oo. Kasi nga, galing na yun sa loob ng katawan mo eh. Yung hininga. Yes. At yung talagang kahit yung damit nila, ganon talaga amoy. Yan. Pero alam mo, yung mga ganitong hindi kagandahang amoy, mas maganda rin na i-check natin, bisitahin saan ba talaga nanggagaling. Dahil hindi naman po lahat doon lang sa kinakain, doon lang sa ginagawa natin. Baka meron something sa internal organs natin. So, yun nga, di ba? Mas Sabi ko magandang, galing sa bituka. mas maganda na bumisita sa profesional. Kapag ginawa mo na ang lahat, pwede nang bumisita yan sa doktor. Maraming salamat sa iyo, Mami Edith. Thank you, too. Okay. Oo, thank you. Fred, narinig mo na yan, ha? Sana hindi naman ganun kalala ang problema natin para kay Nadine. Pero mahal mo pa rin siya, ha? Apo, mahal na mahal po. Hindi man nagugustuhan ang alingasaw ng amoy ni Nadine paminsan-minsan, pero mahal na mahal mo pa rin siya, Fred. At dahil nga malapit na ang Valentine's Day, sige, magbigay ka nga ng special na mensahe naman para kay Nadine. Ayun nga. Baybo po kasi ito kaganan. Hindi ko naman gawin itong ganito kung hindi ka man to i-broadcast or what kung hindi ako concerned sa iyo. Kaya ako lang naman ginawa to para mas maging malinaw, mas maging maayos tayong dalawa. Yun lang naman po. Maraming salamat sa iyo, Fred. At